Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Ipagpatuloy po natin ang ating topic tungkol sa feeding bio-objectives. Halimbawa, doon sa breeding nyo, nagkaroon na ngayon ng mga sisiw. Ano ang objective natin sa sisiw? So, iba yung objective sa panlaban, iba yung objective sa pambreeding. Doon sa sisiw mismo, may objective tayo. Ito yung early development ng kanyang body systems. Lalo sa ngayon, na nauso na talaga ang stag derbies, kailangan maaga ang development ng ating mga sisiw. Noong araw, sadyang dinedelay ang development ng ating mga manok para maganda ang frame and structure pag tumagal dahil ang labanan ay cock derbies. Ngayon, dahil nauso na ang stag derbies, nilalaban as early as 8, 9, 10 months, kailangan early ang development ng body systems, not digestive system, muscular system, lahat ng sistema sa loob ng katawan ng manok ay dapat mapabilis. Pati yung sistema ng pagpapakain ay medyo nabago na. Noong araw, pag bagong pisa ang sisiw, hindi kagad pinapakain, pinapainom lang, hinayaan lang na umipot muna, ilabas muna yung laman ng kanyang bituka na nakuha niya sa nanay bago pakainin. Ngayon, nag-iiba na ang sistema. Inumpisan ito ng mga broilers and layers. Pag sila ay napisa, within 4 hours, pagkailangan na mailabas sila sa hatchery, siyempre, bibiyahe pa punta sa farm yan, sa mga halos mga 1 hanggang 4 na oras. Pagdating sa farm, pag pinakawalan mo na sila, pakainin mo kaagad. Ano ang objective? Ma-jumpstart ang metabolism ng manok. Ma-jumpstart ang development ng digestive system. So makita nyo, nagbabago ng panahon. Kung nung araw hindi ka agad pinapakain, ngayon, pinapakain ka agad para mabilis ang development ng digestive tract. Yun ay sistema ng pagpapakain. Ano naman yung ipapakain? Ito yung feeds na ang crude protein ay more than 20%. Mataas ang protina, mataas ang antas ng mga amino acids, balansyado yung energy-protein ratio, high density, ibig sabihin mataas ang energy, mataas ang protina, para mabilis mag-develop ang mga muscles at mga buto ng ating mga manok. So kita nyo kaagad, may objective tayo rito. Pag maganda ang pagkain na binibigay natin, mabilis lumaki ang mga manok. Ganun pa man, normally hindi lumalampas ng 1 buwan yung pagbibigay ng tinatawag natin na chick booster. Kasi pag sobrang taas naman ang protina, baka naman biglang laki ng katawan, may iwanan ang development ng skeletal structure. Ito yung tinatawag na frame and structure ng mga manok. From 2 months hanggang 3 months, kailangan huwag masyadong bumigat ang mga manok para yung long bones niya sa mga binte hindi mako-compress. So binibigyan mo ng pagkakataon na dahil hindi masyadong mabigat yung mga manok, humahaba yung long bones. Kaya gumaganda ang station ng mga manok. Kasi pag masyadong mabigat at na-compress yung mga long bones na yan, yung paghaba ng mga buto ay pwedeng maapektuhan. So kasama sa feeding by objectives, yung hindi masyadong mataas ang protina pag sila ay nandun na sa range. Kasi ang objective mo pag nasa range yan ay yung tinatawag na frame and structure. Normally, yung development ng mga long bones na yan at yung buong skeletal structure na yan ay nangyayari within 2 to 3 months. Kaya makikita mo, ibang klaseng pagkain ang binibigay pag nasa range kasi iba na ang objective. Ulitin ko, frame and structure ang objective pag 2 to 3 months ang ating mga manok. Kaya nabanggit ko, ang excellence, maglalabas ng mga super legend na series ng feeds para ma-address lahat ang mga pangangailangan na ito. Mga kaibigan, habang ang mga manok natin ay nasa range, kahit mas mababa ang crude protein ng feeds nila kumpara sa kinakain na chick booster, mapapansin nyo, maganda pa rin ang pangangatawan. Dahil sa range, nakakain sila ng mga bugs o mga insekto. Yan ay animal protein. Mataas
ang amino acids kagaya ng methionine o lysine o cysteine. Ibig sabihin, magandang building blocks pa rin para sa kanilang mga muscle. So, walang problema kahit mas mababa ang crude protein na pinapakain mo sa range kumpara sa chick booster. Pag sila ay nilagay na sa hardening o kaya sa cord as stags, hindi na sila makakain ng mga insekto sa range. Dito mo tignan mabuti kasi baka mamaya yung magandang pangatawan ng stag na yan ay biglang bumagsak ang katawan pag masyadong mababa ang protina. Tandaan natin na mga stag na yan ay lumalaki pa rin ang kanilang katawan. Nasa growing stage pa sila. So, pag sila ay nasa hardening o sila ay nilagay sa cord, kailangan taasan na ng konti ang kanilang proteins or amino acids. Kung kayo ay sinanay nyo sila sa mixture ng pellets and grains, yan ang nabanggit ko na dati. Pag maganda ang katawan, i-maintain mo lang kahit 50-50. Pero pag siya ay medyo kulang sa katawan, dagdagan mo ng pellets at bawasan mo ang grains. Again, diskarte ito. Kaya pinag-usapan natin ng feeds and feeding systems dahil iba yung klase ng feeds ayon sa pangangailangan. At yung sistema ng pagpapakain ay medyo diskarte ang kailangan natin dito. Ang ating mga manok ay hindi kagaya ng mga broiler o mga layer na flock ang kanilang turing, pangkalahatan. Ang feeding system natin sa ating mga panlaban na nasa cord, stag man yan o cock man yan ay individualized. Ibig sabihin, individuals ito, hindi flock, hindi komo ito kinakain nung TP number 1, TP number 2, TP number 3. Iyon din ipapakain mo kay TP number 4, 5 at 6. Magkakaiba ang volume ng pagkain depende sa pangangailangan. Ganoon din sa pagkukondisyon. Yung volume ng pagkain ay depende sa pangangailangan ng individual na manok. Kaya nga sabi natin, feeding by objectives. Yung feeds mismo at yung feeding system, i-adjust natin ayon sa pangangailangan ng individual na manok. Kasama sa feeding by objectives natin ay yung paglulugon ng mga manok. Sa panahon na ito, marami nang naglulugon ng manok. Mas mainam ang pag sila ay palugon, bawasan nyo yung protina o kaya bawasan nyo yung volume ng feeds para mas mabilis maglaglag yung balahibo. Nabanggit ko na ito nung nakaraan. Ngayon, pag nagde-develop na naman ang balahibo, para mas maigsi yung molting process, mas mainam, taasan nyo yung protina. So, kahit pabutin mo ng 18-19% o bigyan mo yung chick booster kung gusto mo, kasi ang balahibo ay mataas ang protina mismo. So, yung feeds and feeding system mo, yung objective mo to shorten the molting process, kailangan mo ng mataas na proteins and amino acids. So, makikita nyo, ito ang binabanggit ko lagi na feeding by objectives. Hindi lamang feeding, pa yung feeding systems. Kailangan i-adjust natin yan ayon sa pangailangan ng ating mga manok. May pahabol na tanong itong si Apple Caban 1020 o 1020. Magandang araw, Dok. Ano-ano mga sakit ng manok na pag nakarecover ng sakit ay pwede ito mabakunahan ng bakuna para sa sakit na tumama dito dati? Okay, Apple Caban, ganito yan. Apple, pag yan ay tinamaan ng sakit, yung normal na immune system ng manok, magdi-develop siya ng antibodies laban sa mga sakit na tumama sa kanya. Ganun pa man, bumababa ang level ng immunity habang tumatagal. Halimbawa, yung coryza, pwedeng bakunahan mo ulit yan pag pababa na ang immunity niya laban sa coryza. Ganon din yung fowl cholera. Halimbawa naman, tinamaan yan ng sabi nating mild na Newcastle disease. Ito yung peste. Matagal ang immunity madidevelop dyan dahil natural siyang tinamaan pero nakarecover. Pero bababa rin yan. So pwede mong bakunahan ulit ng Lasota. Ngayon, dahil ang peste o Newcastle disease ay very common sa Pilipinas at kung minsan naging virulent, magandang iprograma mo
na every 2 months magbakuna ka ng lasota dyan sa manukan mo. Kahit na tinamaan ka na dati, halimbawa mild yan, mataas ang immunity na develop, pero pag bumaba, magbakuna ka dahil ang peste hindi nawawala sa atin. May mga sakit naman. Ang halimbawa, gaya ng fowlpox, tinamaan na dati, yan ay halos permanent na ang immunity laban dyan. Paalala ko lang na pag tumama halimbawa ang fowlpox, huwag kayong magbakuna habang may tama ng fowlpox. Dahil pag itinusok nyo yung karayom sa wing web para bakunahan ng fowlpox, yung active infection, yung field infection, yung virus nun, sasama doon sa karayom. Kaya pag itinusok nyo sa ibang manok na walang tama, mas malamang madadamay yung mga manok na walang tama. So yun lang ang exception. Huwag kayong magbakuna ng fowlpox habang ongoing ang infection dahil ililipat nyo lamang yung sakit sa iba na wala pang tama. Again mga kasabong, mag-like and share at huwag kalimutan na pindutin ang notification button para lagi kayong updated sa mga episodes natin sa ating programa. At laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.